Congrats! Umabot ka na sa milestone na 100,000 pesos at alam mo na hindi naging madali ito para sa'yo. Pero syempre, ang susunod na tanong na dapat mong sagutin ngayon ay, ano ang next move mo para palaguin ito? Sa dami ng options na kung saan ay pwede mong ilagay ang pera mo, malamang ay naguguluhan ka o kaya naman ay na-excite ka sa dami ng pagpipilian. Pero kailangan nating tandaan na hindi porket may pera ka na, ay dapat mo agad itong i-risk sa mga investment na mataas ang volatility tulad ng stock market o sa isang negosyo na pinapromote ng mga influencer. Kaya sa video na ito, mas mabuting pag-aralan muna natin ang mga low-risk options na magbibigay sa iyo ng steady growth habang pinapalaki mo ang ipon mo. Una, gamitin ang mga digital banks. Ang isang malaking advantage ngayon ay ang dami ng mga digital banks na nag-aalok ng mas mataas na interest rates kumpara sa mga traditional banks. Kung hindi mo naman agad gagastusin ang 100,000 pesos mo, bakit hindi mo muna igarahe sa isang digital bank na magbibigay sa iyo ng mas mataas na kita? Ang mga digital banks ay kaya magbigay ng mga interest rates na umaabot hanggang 15% depende sa promo o offer nila. Halimbawa, ang Tonic Bank, Maya Bank at Own Bank ay ang ilan lamang sa mga bangkong nagbibigay ng mga competitive rates. Subukan mong i-compare ang mga interest rates sa mga ito at i-deposit ang iyong pera sa bangko na may pinakamagandang offer. Ngayon, ito na ang strategy na tinatawag na digital bank churning. Ang konsepto ay simple lang. Kapag nag-deposit ka sa isang digital bank at bumaba ang kanilang interest rate pagkatapos ng kanilang promo period, pwede mong ilipat ang pera mo sa ibang bangko na may mas mataas na offer. Ito ang paraan para masulit ang kita mula sa mga interes ng mga bangkong ito. Madalas itong ginagawa ng mga nag-iipon para sa mga short-term goals o yung mga naghahanap ng steady pero low risk ang kita. So paano nga ba gawin ang digital bank churning? Ito ang mga steps. Step 1, mag-research ka ng mga digital banks na may mataas na interest rates. Karaniwan, ito yung mga bagong bukas na bangko na may magandang promo rates. Step 2, ilipat ang pera mo kapag bumaba ang interest rate sa kasalukuyang bangko mo. Huwag matakot mag-transfer kasi maraming digital banks ngayon na walang transfer fees. Step 3, monitor ang mga offer. Bantayan mo kung kailan bumababa ang mga rates para makahanap ka agad ng bagong bangko kung saan mo ilalagay ang pera mo uli. Tandaan, sa simpleng diskarte na ito ay makakatulong para di maging stagnant ang 100,000 pesos mo sa isang account lamang. Mas lumalaki pa ito kahit paunti-unti dahil na rin sa mataas na interest rates na kinikita nito. Ang pangalawa, focus muna sa trabaho at iwasang magastos ang ipon. Ang isa sa mga madalas sa challenge kapag may ipon ka na ay ang temptation na gastusin ito. Kasi nga naman, kapag nakita mo na may 100,000 pesos ka sa bangko, minsan ang hirap labanan ng mga offers online at yung mga travel promos at kung ano-ano pang gastos na hindi naman necessary. Kaya mahalaga na mag-focus muna sa trabaho at patuloy lang sa pag-iipon, imbis na gastusin agad ang ipon mo. Mag-set ka ng goals para sa mas malinaw na financial path. Halimbawa, pwede mong sabihin sa sarili mo na ang 100,000 pesos mo ay ilalaan mo para sa emergency fund mo o para sa future business mo na gusto mong simulan. Sa ganitong paraan, hindi ka agad matutukso na gamitin ito sa mga bagay na hindi naman importante. Narito ang mga tips para maiwasan ang impulsive spending. Mag-set ka ng clear goals. Kung alam mo kung saan mo dapat gastusin ang pera mo, mas madali mong makokontrol ang sarili mo para sa mga hindi importanteng gastos. Mag-budget. Kahit nakaipon ka na ng 100,000 pesos, importante na patuloy ka pa rin sa pagbabudget ng sweldo mo para naman ma-manage mo na maayos ang iyong cash flow. Iwasang magpakita ng pera mo. Minsan ang pressure para gumastos ay nagmumula sa mga kaibigan o kakilala dahil alam nila na may ipon ka na. Hanggat maaari, huwag mong ipaalam sa iba na may ipon ka and keep it to yourself. Ang pangatlo, mag-invest sa Pag-ibig MP2 para sa long-term savings. Kapag handa ka na mag-isip para sa long-term savings mo, magandang option ang Pag-ibig MP2. Kung gusto mo ng secured investment na tax-free, ang isang bagay na dapat mong isaalang-alang ay ang pag-i-invest dito. Pwede mong ilagay ang kalahati ng 100,000 pesos mo sa Pag-ibig MP2 para kumita ito ng dividends pagkatapos ng 5 taon at ang kalahati naman ng pera mo ay para sa mga digital banks para kumita ito ng interes araw-araw. Tandaan nga lang na ang kita sa Pag-ibig MP2 ay hindi fixed
Pero base sa historical performance nito, ito ay umaabot ng 6% o higit pa kada taon. Hindi mo rin kailangan mag-alala tungkol sa risk dahil ito ay back ng gobyerno, kaya safe ang pera mo. Ang pang-apat, huwag munang sumubok sa stock market. Marami ang nag-iisip na once na nakaipon ka na, dapat ay agad ka mag-invest sa stock market. Pero tandaan mo, risky ito lalo na kung hindi mo naiintindihan ang galawan ng market. Mataas ang volatility ng stock market. Ibig sabihin, pwede kang kumita na malaki pero pwede ka rin malugi na malaki. Kaya habang nasa early stage ka pa ng pagbuo ng iyong financial goals, mas mabuting unahin mo muna ang pag-iipon at pagbuo ng emergency fund. Kaya kapag may sapat ka ng ipon, knowledge at handa ka na sa risk, doon ka palang dapat pumasok sa riskier investments tulad ng stocks. Mataas kasi ang posibilidad na malugi ka kapag nag-invest ka sa stock market nang hindi ka handa. Kaya nga sabi ko nga, bilang beginner, mas okay na mag-focus ka muna sa low-risk options tulad ng digital banks at Pag-ibig MP2. Habang patuloy ka pa rin sa pag-iipon, at kapag handa ka na at may malaking ipon, pwede ka nang pumasok sa riskier investments tulad ng stocks. Ang panglima, maghanap ng mga side hustle para mas mapalaki ang income mo. Para mas mapabilis ang paglago ng pera mo, maganda rin na magkaroon ka ng extra source of income. Hindi naman kailangang full-time agad ang gagawin mo. Marami namang side hustles na pwede mong gawin habang nagtatrabaho ka pa rin. Ilan sa mga pwede mong subukan ay ang mga sumusunod. Una, ang freelancing. Kung may skill ka sa writing, graphic design, social media management, o kahit virtual assistance, pwede kang kumita online habang nasa bahay ka lang. Maraming platforms gaya ng Upwork o Fiverr kung saan pwede ka mag-apply para sa mga short-term projects na pasok sa schedule mo. Ang pangalawa, online selling. Kung hindi ka pa naman ready mag-invest sa malaking kapital, pwede ka magsimula sa online selling na may low-cost items. Pwede ka maging reseller ng mga trending na products tulad ng beauty products, accessories, o home essentials. Gamitin mo ang mga platform gaya ng Shopee, Lazada at TikTok Shop para mas mabilis mo maibenta ang mga items mo. Ang pangatlo, affiliate marketing. Isa pa magandang option na pwede mong subukan ay ang affiliate marketing. Kung may malakas kang presence sa social media, maaari kang kumita sa pamamagitan ng pag-promote ng mga products o services. Kapag may bumili gamit ang referral link mo, makakatanggap ka ng commission. Pwede mo itong gawin sa iba't ibang niche tulad ng tech, beauty o lifestyle. Maraming affiliate programs tulad ng Involve Asia o mga company-specific programs na pwede mong salihan. Tandaan na ang pagkakaroon ng extra source of income ay makakatulong para hindi mo na kailangang galawin ang ipon mo at madagdagan pa ito. Habang tumataas ang kita mo mula sa trabaho at side hustle, mas makakapag-ipon ka para sa future investment mo. Tandaan na ang importante ay hindi lamang pagkakaroon ng multiple sources of income kundi ang tamang pag-manage ng kita para sa mas matatag na financial future. Sa huli, nakaipon ka na ng 100,000 pesos at isang malaking achievement na ito. Pero tandaan, ang susi sa financial success ay hindi lamang kung paano ka nag-iipon, kundi paano mo ito palalaguin ng tama. Sa bawat hakbang, tandaan na disiplina at tamang diskarte ang magdadala sa iyo patungo sa financial success. Ikaw ba? Ano ba sa tingin mo ang dapat mong gawin kapag nakaipon ka na ng 100,000 pesos? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Huwag din kalimutang i-activate ang notification bell upang ma-notify ka tuwing may bagong video ako na ina-upload sa channel na ito.